Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po kay Sir Joseph C. Sa inyong super thanks. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At I hope and pray na yung mga devotions po natin ay maghatid talaga sa atin ng paglagong spiritual. So tuloy po natin yung ating talakayan po sa ating series First Christmas, Celebrating the True Essence of Christmas. So ito pong series na ito, ang goal po natin dito ay makapanumbalik tayo doon sa totoong kahulugan ng Christmas. So titingnan po natin yung first Christmas sa perspective po ng pitong tao o kabilang na rin po rito yung Diyos. Sender, God the Father. Broker, ito po yung tatalakayin natin ngayon. Sino ba yung broker na yan? Yung kahapon, pinag-aralan natin, ano ba yung pagtingin ng Diyos sa first Christmas? Ngayon naman po ay pag-aaralan natin, ano ba yung pagtingin ng broker? Sino ba yung broker na yan? Siya po yung angel, si Angel Gabriel. So, tatalakayin natin, ano kaya yung Christmas sa pananaw ni Gabriel? Now, para po mas makuha natin yung background, ito kasi si Gabriel, mensahero ng Diyos. Isa sa pinakamakapangyarihang anghel. Now, kapag ang Diyos merong isusugo na anghel tapos ang konteksto ay gera, digmaan, ang isusugo niya si Michael the Archangel. Now, kapag mga crucial moments in history, kagaya ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ang isusugo ng Diyos ay si Angel Gabriel. So, yun lang yung napansin ko, That's just my opinion. Kasi pag tinitingnan ko yung sa Bible, pag gera, si Michael Pag mga crucial moment in history, si Gabriel. Now, si Gabriel, siya rin yung sinugo ng Diyos kay Propeta Daniel. Si Daniel po, or si Prophet Daniel, siya yung nag-prophesy ng ng 70 weeks or 490 years na ang lilipas bago ipanganak si Jesus Christ, yung Messiah. Now, si Angel Gabriel po, yung nagturo kay Daniel ng ganong kapahayagan mula sa Diyos. Ibig sabihin, si Gabriel, alam niya na nabibilang ka ng 490 years bago ipanganak yung Messiah. So, yun po yung 70 weeks na kung familiar po kayo doon. Now, si Gabriel din, yung isinugo ng Diyos nung malapit nang matapos yung 490 years na bibilangin ng mga Israelita hanggang pagdating ng Messiah, hanggang kapanganakan ng Messiah. So bago ipanganak si Jesus Christ, si Gabriel sinugo ng Diyos sa Nazareth para kausapin sino? Si Mary at si Joseph. Kasi ipapanganak na yung Messiah. So, broker. Bakit natin tinatawag na broker? Kasi siya yung mediator between God in heaven and people here on earth. Siya yung nangungusap on behalf of God sa mga tao dito sa lupa. So, ito po yung katuruan natin ngayong umaga. Number 1, Gabriel sees the first Christmas as the beginning of redemption. Now, bigay ko lang po muna itong talata natin bago natin makalimutan. Luke chapter 1 verse 19. And the angel answered him. Sino yung kausap niya dito? Si Zechariah. Si Zechariah, kinuusap din ni, kumbaga, broker nga siya Ina-arrange niya lahat Kausap niya si Zechariah. Zechariah, magkakaroon ka ng anak. Matanda na ako sabi ni Zechariah. Sabi niya, hindi ka ba naniniwala? O dahil hindi ka naniniwala, mapipipi ka for a time, Pero tandaan mo, magkakaanak ka. Ang pangalan niya, si John the Baptist. He will come in the power of Elijah. At i-prepare niya yung daraanan ng Panginoong Jesucristo. So that was the message. So, sabi rito dahil nagdududa nga si Zechariah, and the angel answered Zechariah, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. So, si Gabriel po, siya po yung tumatayo sa harapan ng Diyos. Naka-ready lang yan, parang waiter. Nakaabang lang yan sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, okay, gawin mo to. Punta ka rito. Sabihin mo to sa tao na to. Si Gabriel, yun yung trabaho niya. Pupunta siya sa tao na ipapasabi niya kung ano pinapasabi ng Diyos. So, yung first Christmas po, si Gabriel yung nakakita ng simula ng redemption. Bakit?
Siya yung mensahero ng Diyos sa time ni Daniel 490 years from the announcement of certain man, no? 490 years kabibilang, ipapanganak na yung Messiah. Si Gabriel, alam niya yon kasi siya yung inutusan ng Diyos kung kailan ipapanganak ang Messiah. At yung dumating nga yung Messiah, siya na rin naghahanda, no, sa pagdating ng Messiah. So alam ni Gabriel, yung first Christmas para kay Gabriel, that's the beginning of the redemption of the whole world. That's the beginning of the redemption of the whole of creation. Yun po ang first Christmas para kay Gabriel. Unang-una po kasi sa Old Testament, pangako pa lang yung pagtutubos. Pero sa New Testament, dumating na ang manunubos. Sino po nakakalam ng mga bagay na yon? Si Gabriel. Nakita siya yung inutusan ng Diyos. For 90 years bumilang ka. That was a promise. Pagdating ng New Testament, si Gabriel pa rin inutusan ng Diyos. Ipapanganak na yung Messiah, Gabriel. Puntahan mo si Mary, puntahan mo si Zechariah, puntahan mo si Joseph, at mangusap ka sa kanila. Number 2 po, Gabriel sees the first Christmas as the day when God emptied Himself. Dito ako namamangha sa lahat, no? Si Gabriel, nakausap niya si Jesus Christ in heaven, of course. Sa langit, nagkwakantuhan siguro, nag-uusap sila. And he stands in the presence of God. He stands in the presence of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. There's only one God na pinaglilingkuran ni Gabriel. Pero nung first Christmas, dito nasaksihan ni Gabriel na yung boss niya, na sinasamba niya, pinapapurihan, pinaglilingkuran, biglang nagkatawan tao. Pumasok sa sinapupunan ni Mary. Sipin niyo po yan. God emptied Himself. That's what happened during the first Christmas. Sabi nga po ni Apostol Pablo, no, na ang ating Panginoong Jesucristo, He was in the very form of God. Sabi po rito sa Philippians chapter 2. Tingnan po natin. Philippians chapter 2 verse 6. Who though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. So isipin niyo pong mabuti na ang Panginoong Jesucristo, Diyos. Nagkatawan tao. He emptied Himself. Sinet aside niya yung pagka-Diyos niya. He considered Himself close to nothing, no? Kasi yung Diyos sobrang taas, tapos biglang sobrang baba. Biglang naging isang tao, pumasok sa sinapupunan ni Mary. Tinago niya, kumbaga sinet aside niya yung pagka-Diyos, yung pagiging makapangyarihan sa lahat, at naging isang helpless babe, no? Helpless na baby na pwede mong gutumin. Si Gabriel, nakita niya yon. Gabriel sees the first Christmas as the day when God emptied Himself. Ito yung biyaya ng Diyos talaga sa atin. Kaya yung point number 3 natin, Gabriel sees the first Christmas as God's amazing grace. Bilhin mo yung Diyos na katawan tao, naging baby, binubuhat ni Mary, na pwede mo ibagsak, masasaktan. Ganun po yung Diyos, nagkatawan tao. That was the first Christmas. At yun po ang isang katunayan na yung biyaya ng Diyos talaga, amazing, nag-uumapaw. Ginawa po yun ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ginawa yun para sa atin. Bilang pagpapakita na talagang minahal tayo ng Diyos at pinahayag ng Diyos yung kanyang walang hanggang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Para kay Gabriel, kamangha-mangha yun. Yung boss niya, biglang naging baby, biglang naging fetus muna, no? Siyempre, nandun sa loob ng tiyan ni Mary, ng womb. Hindi ng tiyan, ng womb. Nandun sa sinapupunan ni Mary. Boss niya yun Di ba? Boss ni Gabriel yun Tapos, sinasamba yung talagang hindi pa makatingin yung mga anghel sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Then suddenly, naging creature. parang creature na maliit na nandun sa sinapupunan ni Mary. Kaya ito si Gabriel siguro, siya yung manghang-mangha sa pangyayari na yon. Kung gaano nagpakumbaba ang Diyos. He took the form of a servant and served us by dying on the cross.
So number 3 po, no, amazing grace, biyaya ng Panginoon. Sa Christianity lang po meron yan, no? Merong Diyos na nagkatawang tao na nagmahal, na matay doon sa krus ay kapapatawad ng ating mga kasalanan upang iligtas tayong mga tao. Sa Christianity lang po merong Diyos na merong ganong klaseng malasakit at pag-ibig sa atin. So yung application po natin, number 1, let us look at Christmas as a sign that God is faithful to His promises. Yung Christmas po, ito po ay senyales or sign sa atin, ebidensya na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Dati pangako lang siya, 490 years. Hindi niya nga in-extend eh. Pero para sa iba, na-delay. May ganun theology, no? Mga postponement theology. Yung pangako ng Diyos na 490 years, dumating talaga yon. 490 years na dumating si Jesus Christ after 490 years, inihayag siya ng Diyos sa sangkatauhan. God fulfills His promises. That's the truth that we can find in the first Christmas. Number 2, let us look at Christmas as a sign of God's sacrificial love. Meron tayong celebration ngayon ng Christmas. Minsan nakatuon yan sa mga events, Christmas party, bigay ng mga regalo. Masaya yun. That's fine. Pero wag nating kalimutan na merong matinding regalo ang Diyos sa atin. Yun yung Christmas gift niya sa atin. Yun yung totoong Christmas gift. Yung sacrificial love. Yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa atin nung sinugo niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na nagkatawang tao. Yan po ay pag-ibig ng Diyos sa iyo. At wag kailanman nating pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, pag tinitingnan ko yung mga anak ko, ang sarap sa pakiramdam eh. Lord, salamat, mahal niyo yung mga anak ko nang higit pa sa pagmamahal ko sa kanila. Hindi ko pinagdududahan yan. Because of your sacrificial love na pinahayag nyo during the first Christmas. And number 3, let's look at Christmas as a sign of God's abundant grace. Ang Diyos po, maganda yung mabuti. Kaya kahit ano pong nangyayaring pangit sa buhay natin, kahit ano mga pagsubok na pinagdadaanan natin, pagtiwalaan natin na meron tayong Diyos na mabuti. Yung kagandahang loob niya nag-uumapaw sa atin. Kaya po tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos. At araw-araw humihingi ng biyaya ng Diyos. At tayo po tumitibay sa pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Because everything is about God's grace. Nagtatagumpay tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kahit anong pagsubok at anong problema na pinagdadaanan natin, malalampasan natin yan victoriously. All because of God's grace. Pabayaan ka na ng lahat, pero ang biyaya ng Diyos, hindi ka pababayaan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo naligtas. At sa pamamagitan rin ng biyaya ng Diyos, tayo ay magpapatuloy sa ating buhay pananampalataya. Hindi ka kailanman bibitawan ng biyaya ng Diyos. Kaya po, yung first Christmas, yan po yung sign na yung Diyos tumutupad sa kanyang mga pangako. Yung Diyos umiibig talaga sa atin. Merong malasakit, pag-ibig ang Diyos sa atin. Pangatlo po, yung first Christmas po, from the perspective of Gabriel, talagang yung boss niya na nagkatawan tao, isang katunayan yan na yung Diyos natin mayaman sa habag at biyaya na pwede nating matama sa araw-araw. Now, para naman po sa ating discussion, how does Gabriel help us see Christmas from a different perspective? Kung ipuposisyon natin yung sarili natin sa posisyon niya, siya yung mediator, siya yung broker nito lahat eh. Alam niya yung mga lahat ng nagaganap dito eh. Kung ipuposisyon natin yung sarili natin kay Gabriel, nakita niyang lahat ng ito. Siya yung inuutusan ng Diyos. Siya yung nakikipag-usap kila Mary, kila Joseph, kay Zechariah. Paano nito matutulungan tayo makita yung Christmas sa ibang pananaw, sa ibang pagtingin? So, sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, I praise you because you have intervened in the affairs of humanity. Nakialam ka sa buhay ko, Panginoon. Salamat. Sinugo mo si Kristo para sakupin ako, baguhin ako at bigyan ako ng panibagong buhay.
Thank you because you are faithful to your promises. At yung mabuting sinimulan mo sa buhay ko, Panginoon, lulubusin ninyo. Thank you. What you say you will do, what you promise you will fulfill. Help me, Lord, to see Christmas the way Angel Gabriel sees it. Christmas is a sign of your faithfulness, sacrificial love, and abundant grace. Thank you. In Jesus' name. Isama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa katuwang natin ngayong umaga si Pastor Adonai Ram. Maraming salamat po sa inyong pagtulong dito sa ating channel. At kung meron po ay natutunan sa devotion natin na to, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Merry Christmas everyone. See you po tomorrow.